Kasunod ng Finance Department, nagpahayag na rin ang NEDA ng posisyon ito kaugnay ng pagtigil ng operasyon ng POGO sa bansa. Bilyong piso man daw ang posibleng mawala sa gobyerno. Mas malaki naman daw ang dulot nitong benepisyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kabila ng mga panawagan tuluyan na ipagbawal ang mga POGO sa bansa, wala pa rin opisyal na posisyong binibitiwan ng Pangulo tungkol sa issue. Kahapon sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na handa siyang irekomenda sa Pangulo ang POGO ban sa gitna ng mga naglalabas ng ebidensya ng mga iligal na gawaing nagaganap kasabay ng patuloy na operasyon ng mga ito. Si NEDA Secretary Arsenio Balisacan, muli iginiit ang posisyong pwede na ring tuloy ang pagbawal ang mga POGO. Ito'y kahit panauna ng sinabi ng PAGCOR na aabot sa 20 billion pesos ang mawawala kapag patuloy na pinagbawal ang mga POGO. It may be a big number, but the cost and particularly social cost of POGOs are quite high. And also we are trying to position our country as a legitimate place for business where we are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito pinag-uusapan sa gabinete ngayon ayon kay Balisacan. Pero sakaling humantunga sa ganito, mababawi raw ito sa ibang mga paraan. Sa paraang mas angkop sa direksyon ng gobyernong makaakit ng mamumuhunan at lumikha ng mga dekalidad na trabaho. If we expand the businesses, then we generate more revenues from income taxes, corporate taxes, from all kinds of, if we import some equipment, we also derive tariffs revenues there. So if you put all this together, there should be more than what you lost in the POGO. Ang Department of Labor and Employment ngayon pa lang pinaghahandaan na ang pagsalo sa may 22,000 POGO workers sa maaaring mawalan ng trabaho sakaling magkaroon nga ng total POGO ban. Anticipating na baka magkaroon ng ganong klaseng decision, then workers would have the option to look at ano yung mga available sa kanya in terms of employment, job facilitation, and also livelihood program. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.